Hindi dahil kung sino ang Diyos sa buhay natin. Naintindihan mo? Hindi dahil mahal natin talaga ang Panginoon, natagpuan natin ng liwanag. Pero ang Panginoon, kung titingnan niya ang tao, ang mundo, hindi niya maatin. He cannot stand. Dahil ganun tayo kaputik. Pero sometimes may standard tayo sa Panginoon. Sa groom natin may standard tayo. Ang relasyon lamang po yung maglalast kung may totoong pagmamahala ng bawat isa. Hindi dahil may standard. I remember yung sinabi ni Reverend Guni. Pag tayo po'y nag-aasawa sa Israel, tapos dahil sa security, we are considered as prostitute. Hello? I read that word also. Reverend Viola din sabi din niya. And Goni also, naturo sa Bible School, it's the same word. Nung nabasa ko rin ho, kanina, sabi ko, oo nga no. May nabasa ako habang nag-ano po ako, may binabasa akong column. Sabi, pag ganun daw pala, is under pa rin ang prostitution. Kasi kailangan pag nag-aasawa ka, may puso yon, may pagmamahal. Dahil sa harapan ng Panginoon, hindi pwedeng tayo ay i-welcome as a bride ng Panginoon kung hindi talaga totoo nating tinanggap ang Panginoon at totoo nating minahal ang Panginoon. Buong buo at sabihin natin, Lord, marumi man ako, pero binanal mo ako sa pamagitan ng banal ng dugo. Nakatulad ni Mary Magdalene ng unang kapanahunan na yon. Binasag niya yung mamahaling perfume. Ganun po niya minahal ang Panginoon na umiiyak siya. Nang luha niya, ipinahira niya. Nang buhok niya, ipinahid niya sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Kung ikaw ay wala kang totoong pagmamahal at sakripisyo mo sa minamahal mo, gagawin mo kaya yun? Hindi mo kayang gagawin yun. Nakon, ang gusto tinahanap ng Panginoon na kung tayo'y matanggap sa wedding na yon, na tayo doon, invitation, that someday, tayo po sa rapture, we will have a feast, marriage supper of the Lamb. Tayo po ay kakasali ng Panginoon sa himpapawid. Alam niyo po ba yon? O hindi niyo pa alam? Ha? Na kailangan po tayo ay nakaputi. Susutin po tayo ng robe of righteousness. Hindi sa righteousness natin dahil gumagawa tayo, kundi yung ang Panginoon mismo ang magbibigay ng damit na puti na yan sa atin because we are overcomer, we are faithful sa Panginoon. Hindi standard dahil magaling tayo, hindi pagalingan ho ang pagpunta sa langit, hindi ho pagalingan ang ating na tayo'y matanggap sa feast na yon. Kahit ordinaryo tayo, wala tayong alam, pero ang panampalataya natin at puso natin basag na tayo'y naglilingkod sa Panginoon. Lord, simple man ako, andito man ako kung titingnan natin ang Panginoon, kung magpili siya, mga disciples niya, mga fishermen. Walang kalam-alam, mga tao, pero yun ho yung mga pinili ng Panginoon. That's why ang Panginoon, pinili niya dito sana mga Hudyo. Kung titingnan mo sila po yung mga matatalino ng kapanahunan na yun, alam nila yung law. Ang mundo, walang kalam-alam. Ang mundo noon ay parang ganun lang sa paningin ho nila. Pero yun ho yung pinili ho ng Panginoon at praise God dahil pinili ka niya bilang bride ng Panginoon. Hallelujah! Lord, hindi natin pwedeng basta na lang na take for granted yung ginagawa ho ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na dapat nating pasalamatan ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat dahil tinanggap mo ako. Sabihin natin nga, Panginoon, marami pong salamat dahil tinanggap mo ako. Sabi nga ho, sa pinaka-last na verse na ito, sabi dito, doon sa ating binasa, sabi, for many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag sa Pilipinas, pero kaunti lang ang kanyang pinili. At sabihin mo sa iyong kapatid, ikaw ay pinili ng Panginoon. Hindi lamang ikaw tinawag,
kundi pinili ka ng Panginoon. Hallelujah! Palakpakan ho natin ng Panginoon. Hallelujah! Lord, maraming salamat. Hallelujah! Dahil pinili mo ako. Pinili mo ako hindi lang para pumunta ng Israel, kundi ganapin ang plano ng Panginoon sa atin sa bansang Israel, na tayo are now living in the end time. Tayo po, titingnan mo sa Facebook, marami doong nakalagay kung ano hong nangyayari na sa mundo. Ang 666 now is already here. Na-prevent lang kung sinong author niyan because of the Holy Spirit. For a moment yan. Pero yan ay itinatatak na at nilalagay na sa bawat individual. Malapit na ho tayo na darating ang ating Panginoon. Tayo ba kaya ay handa na sumalubong ang magiging totoong bride ng ating Panginoon? Hindi compromising bride. Hindi bride na sala sa lamig, sala sa init. Hindi bride na papakasal kaya ako o hindi ako magpapakasal. Parang sulong atras. Nawa po yung attitude natin. We're excited to see our groom. Ating salubungin ng ating groom. Wag tayo maging gaya ng ilan na may invitation na. Sandali muna, pupunta muna ako sa farm. Sandali muna, pupunta muna ako sa business ko. Tapos sometimes mayroon pang pangangaral, may mga pangungutya pa. Mang ila pa. Alam mo, iba-iba hong attitude ng mga nasa audience. May iba, sandali muna, ayaw ko muna mag-Bible study. Ayaw ko munang mag-response yan. Sandali muna. Kasi may piti pa ako eh. Sandali muna. Sandali muna. May iba naman dyan, lilibaking ka. Puro na lang ganun. Tinan mo yung audience. That is an invitation at very real sa panahon natin ngayon. Kaya nga sabi ko one time sa evangelism, na huwag tayong ma-turn off kung tayo nangangaral na ganun ang response ng tao. It's because mag-expect na tayo na ganun ang response dahil nga ang Panginoon, nang siya'y tumawag ng imbitasyon, ay hinireject pa nga siya eh. Pinapatay pa nga siya eh. Pero tayo, ang job natin is sumunod lang tayo sa pinapautos ng Panginoon. Nawa ngayong gabi ay we'll close our eyes. Kapain natin yung puso natin. Ano ba yung puso natin? Nasa pamilya natin? Sa negosyo natin? Sa asawa natin? O sa Panginoon? Dahil kung sa Panginoon itong buong buo, kahit anong pagsubok man dumarating, go on pa rin tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo ma-discourage. Pag sinasabi natin na, alam niyo po, may time invitation eh. Within 8 hours, sabi niya, ito yung time, ito yung date. Pag yung time na yun na hindi ka nakapasok, huli ka, hindi ka makapasok. Sometimes ang invitation, kahit sa ating paglilingkod sa Panginoon, you have to be aware sa time ng Panginoon. Hindi natin alam ang standard ng Diyos. But He is holy. He is righteous. Gusto niya perfectong bride tayo. Kung man tayo ay iniisi-isi lang natin ang paglilingkod sa Panginoon, we have to repent. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. This is serious matter. This calling is a serious matter because it will last forever. Time of rapture na maiwan tayo. Wala nang time, kapatid. Ang paghahanda at seryosong paggawa natin sa Panginoon habang bukas ang imbitasyon. Dahil pagkatapos noon, sarado na, kapatid. Ang relasyon natin sa asawa at mga anak natin, temporary lang, kapatid. Hanggang dito lang sa mundo.